Hi, ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag complete retouch pero natural yung dating. Meron tayong mga actions dito at meron tayong Imagenomic portraiture na installed sa Photoshop niyo. Installed tsaka nakalink sa Photoshop niyo. Okay, so start tayo. First, remove natin yung mga obvious na pimples gamit ang healing tool. Ito dito, healing tool. Tapos gagawin nyo lang is alt, tapos click dun sa malinis na part ng skin. Click dun, tapos i-click na dun sa mga pimples na obvious. Ang purpose nito is para yung matira di na gaanong obvious, pwede nang gamitan ng mga actions na dust and scratches or blur, Gaussian blur. Pero ang ginagamit natin is dust and scratches para may matirang details sa face, sa mukha, hindi yung sobrang kinis. Kasi kung sobrang kinis, bagsak yun, magiging rework yun. So alisin na yung mga obvious, ganyan lang. Tapos ngayon, since wala na yung mga malalaking pimples, tapos nga pala, pag nag-remove ng pimples, malalaman nyo kung pimples yun kasi color red yung pimples. Yung moles, usually color black or color brown. Yung freckles, color brown rin yun. So ang i-remove lang natin yung mga pimples, color red, gaya ng kanina. So yan, wala na yung mga pimples. Ang gagawin natin is play natin yung action na ito, remove pimples. Play lang natin yan. Ayan. At pag na-play na yan, automatic maseselect yung history brush ninyo. Tapos yung mode is nasa normal lang. Tapos yung opacity, pwede nyo pababaan hanggang mga 40 or 50%. Sa etong sample na to, try natin yung 50. Tapos yung flow 100%, tsaka naka-disable yung airbrush. So kailangan naka soft yung brush, history brush. So, palakihan lang. Tapos yan yung i-history natin sa face. Ayan. So kayo na yung titingin kung tama lang yung opacity. Pwede nyong palakihan or pababaan, depende sa skin nung ginagawa natin. Itong ginagawa ko, dahan-dahan lang para mas masundan. Kung mabilis na kayo, mas okay yung mabilis para mas marami yung magagawa. So ganyan lang. Yung mga important details gaya nung sa mata, sa ilong, dito ng part, tsaka dito, huwag nating tatamaan yung mga mata. Huwag nating tatamaan ng history natin sa naka-action sa dust and scratches para di mawala yung details. Importante yung details para hindi maging magmukhang edited yung photo, hindi over retouch. So di natin tatamaan. Ito, since meron siyang shine sa face, kailangang alisin rin natin yung shine ng face. Ang gagawin natin is click yung brush tool, tapos yung mode gagawin nating darken, tapos yung opacity lagay natin sa mga 30%. Ayan, 30%. Tapos alt click tayo dito sa dark na part, tapos tatamaan natin yung may mga shine, yung lighter part ng skin. So ganyan, para mawala yung
shine. At yan ulit, click na naman hanggang sa maging mas pantay siyang tingnan. Tapos dito sa cheek, alt click na naman tayo, pick tayo ng color dito sa skin na malapit. Ayan. Mag-iwan lang tayo ng konting shine, konting-konti lang. Ayan. So ito, ayan. Tapos pwede rin para maging pantay itong part na to, kasi dito yung shine kanina may bakas. So ang gagawin natin, pwede nating i-lighten yung brush, tapos click tayo dun sa light na part, tapos yung opacity gawin nating nasa 10. Yan, 10%. Tapos brush natin sa buong noo para maging mas pantay yung kulay niya. Dahan-dahan lang. Yan. Pagkatapos nyan, merong konting mga natirang mga ganito, mawawala yan pag na-play natin yung portraiture normal natin. Itong portraiture is yun yung image dynamic portraiture, pero naka 50% lang yung opacity para di masyadong makinis yung mukha. So play natin, ganyan, hintay lang tayo, ito play lang yung action pa sa portraiture normal, tapos naka 50% yan na yung itsura niya after portraiture. Tapos nakaset ulit yung automatic, nakaset ulit yung brush natin sa history. Kung titingnan natin dito sa history, yung history state nandito na sa taas, tapos nandito yung yung present gawa natin nasa merge down, tapos yung history nandito. So ang gagawin natin, since naka history na yan, gagawin natin 100% yung history, tapos ibabalik natin yung details ng mata, kasi tinamaan rin yan nung nung portraiture natin na action. So ibabalik natin yung details ng mata, ganyan, yung sa kilay babalik natin sa mata, sa kabila, ganyan. Tapos yung sa baba ng nose, kasi importante yung details dito. Tapos yung sa lips tatamaan rin, ganyan. At saka yung sa chin, eto, kailangan ibalik yung details dyan. Tapos para ma-lessen yung eye bags o yung dark circles dyan sa mata, stamp tool, tapos gawing 20%, tapos isang hagod lang para sa mata, ganyan, sa kabila, ganyan. Okay na yun. Okay, so ganyan ang itsura niya pagkatapos ng retouch. Tapos stray hair, remove natin yung stray hair. Yan, remove natin yan gamit stamp tool pa rin, 100%. It's up to you kung paano nyo, ilang porsyento gagamitin niyo, pero mas okay yung 100% para diretso, lalo na ito ay plain yung background, color blue lang. Remove stray hair. Hanggang sa mawala yung mga stray hair, pero wag yung parang helmet na yung buhok, helmet hair yung tawag nila ayaw nila ng ganun. So may matitirang konting detail sa labas para hindi mukhang helmet hair. So ayun, naalis na yung mga stray hair. Ito,
minsan kasi may natitirang lines kasi yung stamp tool natin napunta dun sa dark side, dark part ng background. So gagawin natin is mag-healing tool tayo, i-heal lang natin yung yung lines na natira. Ayan, may konting dark line. Ayan, so okay, tapos na. Pag natapos nyo yung finished product, yung finished photo, i-check nyo yung original kasi minsan medyo malakas yung portraiture or yung pag action natin kanina nung dust and scratches with noise, medyo malakas. So dapat i-check natin yung original photo tapos i-compare dun sa edited. So ito yung retouch photo. Yan, daming pimples tsaka may shine. Ito, retouch na siya, pero kung titingnan natin, hindi siya mukhang mannequin. Dito lang sa forehead na part, kasi nga merong shine kanina. So ang gagawin natin, mag-history tayo ng kaunti dun sa forehead niya. History, mga 10%. So always i-check yung original at saka yung edited para makitang hindi masyado makinis. So history ng konti sa forehead, sa cheek ng konti. So yan na yung finished product. O nga pala, minsan merong mga customers na gusto nilang i-whiten yung eyes. So ang gagawin natin is kuha tayo ng dodge tool, tapos yung range is mid-tones, exposure is 40%. Click muna tayo history dito tayo mag-history, tapos touch natin yung part dito para maging mas maputi yung mata. Ganyan lang, ganyan, yan. Yung white lang ng mata, yan, tamaan lang yung white ng mata. Okay lang na lumampas dyan sa iris tsaka pupil, kasi ang gagawin natin next is history, tapos i-right click para magkaroon ng i-click natin yung hard round brush, tapos yung opacity is 100. Naka-history na tayo kanina yung nung di pa tayo nag-dodge tool. So dyan dapat yung history, palakihin lang natin, tapos tamaan natin yung buong iris and pupil. Yan, click, tapos click dyan. So yan, babalik yung dating kulay nung iris and pupil niya, pero yung sa white part naging mas maputi na siya. Gamitin nyo yung hard edge kasi gusto nung client yan na maging mas sharp yung iris tsaka pupil. Yan, so mas maputi na yung, mas maliwanag na yung mata niya. I-compare natin dun sa kanina. Ayan, yan yung itsura niya kanina. Ito na yung ngayon. Edited siya, pero kung titingnan natin na hindi natin alam na marami siyang pimples, parang natural pa rin. Yan, so that's how we retouch, complete retouch, natural retouching with whitening of the white part of the eye. Okay, so thank you.